Hello po mga manay and welcome sa ating kusina at dahil matagal na rin to sa akin na nire-request, ang gumawa ako ng aking recipe ng dream cake kaya naman ngayong araw i-share ko yan sa inyo para pwede niyong pagkakitaan lalo na ngayon na summer na mala ice cream itong ating gagawin na recipe na ituturo ko sa inyo. Kaya naman tara na at atin ang umpisahan. At dito nga po, umpisa na natin yung mga nakaredy nating sangkap. Meron tayong 1 and 3/4 cup ng cake flour, 180 ml ng evaporated milk, pwede rin po ang fresh milk, 1 and 1/2 cup ng white sugar, mas mainang brown sugar po. Pero dahil wala ako noon, white sugar na lang yung ating gagamitin. Meron din tayong 1 cup ng warm water. Sasabayan natin yan ng 2 piraso ng medium size ng egg, 1 teaspoon ng baking soda, 1 and 1/2 teaspoon ng baking powder, half teaspoon ng asin, half cup ng canola oil. Then meron tayo ritong 3/4 cup ng ating cocoa powder. Ang gamit ko ay Bakersfield. Then 2 teaspoon ng coffee powder at yung ating French vanilla. So dito sa ating mga recipe, napakadali lang nito. Ito rin yung recipe ko ng ating moist chocolate cake. Kaya naman sa mga beginner dyan na nanonood, pwede nyo itong gawing cake base, cupcake, para po pwede nyo pong matry. At pwede rin itong i-steam. So dito pinagsama-sama ko lamang po yung ating mga dry ingredients, gaya ng ating cocoa powder, cake flour, baking soda, asin, at baking powder. Maliban lang dun sa ating sugar na kailangan natin yan tunawin sa ating liquid ingredients. Hinahalo ko lamang po ng ganito. Ayan, sundan nyo lang yung mga ginagawa kong hakbang, then set aside muna natin to. Diretso naman tayo dito sa mga natitira nating sangkap. So dito ilalagay natin yung ating white sugar. Again, kung meron kayong brown sugar, wash sugar, mas mainam yon para mas moist yung cake ninyo. Then, sinunod ko nang nilagay yung 2 piraso ng egg. Then, mix lang po natin hanggang sa maging lighten yung kanyang kulay. Kung meron kayong stand mixer, hand mixer, pwede nyo yun gamitin. Mix lang na maigi para naman talagang halung-halo po. So, tabi ko lang yung mga kalat ko. Then, ilapit lang natin yung mga kailangan natin. Ayan, continuous tayo sa pag-mix. Then, ilalagay na natin yung 180 ml ng evaporated milk. Pwede rin po ang fresh milk. Then, sunod natin yung canola oil. Pwede rin po ang coconut oil, palm oil, vegetable oil. Pwede yon. Then, yung 2 teaspoon ng coffee powder. And mix natin. Maglalagay na rin tayo ng ating vanilla. Siyempre, ang gamit natin dito is yung ating Flavor Aid French vanilla ng Bakersfield. So, naglagay ako ng 1 teaspoon. Then, continuous lamang po sa paghalo para po matunaw natin yung sugar. So, pag okay na, kinuha ko na yung ating dry ingredients. Then, ibubuhos natin to lahat dito sa ating malaking lagayan. At gamit tayo ng ating spatula. Kailangan simutin natin yan lahat na mailagay natin dahil yan po ay nasa sukat. So, kailangan walang masasayang. Then, gamit tayo ng ating whisk. Haluin po natin ng isang direksyon lamang, gaya ng ginagawa ko. At saka natin dahan-dahan ilagay yung ating warm water. Then, mix po natin. At isang dagdag idea rin po or tip, mas mainam po na salain natin yung ating cake flour na gagamitin. Ngayon, kung magtatanong kayo, kung wala kayong cake flour, so pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. So, yun. Pwede rin naman po yung nabibili sa palengke na mga harina, pwede rin naman yun. Huwag lang yung bread flour, mga manay, ha? So, pagkatapos natin yan mamix, naka-ready na yung aking mga gagamitin na pan. Ito po ay pwede na siyang pang-baking. So, may kasama na tong takip. Then, sa mga magtatanong, lalagay ko na lamang po yung link. Hanapin ko kung saan ko to in-order para po sa mga gustong mag-order. Para presentable po yung ating paninda. So, ganyan lang. Bali, ito is 650 ml ang laman nito, alam ko. Then, kailangan gumamit tayo ng isang sukatan para po pare-pareha. So, gumamit ako dito ng half cup na panukat para po pantay-pantay at walang labis, walang kulang yung ating ilalagay sa ating mga pan. Or, pwede kayong gumamit ng timbangan para talagang assure ninyo na wala pong susobra at wala din na kukulang. At dapat habang naglalagay tayo dito ay nakapag-preheat na tayo ng ating oven sa init na 140 Celsius ang init. Then once na okay na, so yan, nakakapaglagay na ako dun sa ating mga pan.
i-ready na rin natin to para makapagsalang tayo sa ating oven. So dito, ang init ng oven ko, nakita nyo, nilagay ko na siya sa 150 nung uminit na siya. Then, i-bake natin to ng 25 minutes. So yan, balikan natin yan makalipas ang ilang minuto. Then, after a few minutes, so pwede na natin tong hanguin. Ayan, okay na. Pwede kayong gumamit ng toothpick para po ma-assure ninyo na luto na. So, set aside muna natin yon. Dito naman tayo, gagawa tayo ng ating frosting sa ating gagawin na dream cake. So, dito, gumamit tayo dito ng whipped na ang timbang po is 170 grams. Meron tayo ditong 1/3 cup ng cold water. Yung ating red cocoa powder, gamit natin is Bakersfield. Then, 400 ml na all-purpose cream. So, kailangan malamig yung all-purpose cream, ha? So, dito, unahin muna natin tong ating whipped. So, naglalagay tayo nito or gumagamit tayo nito para mas maganda yung volume ng ating cream sa ating dream cake at mala ice cream yung texture niya. So, hindi siya nakakaumay, lalo na kapag sobrang lamig, talagang nagme-melt siya sa bibig na talagang hindi ka mauumay. So, yan, minimix lang muna natin or gumagamit ako rito ng ating hand mixer para mag-lighten yung kanyang kulay at dahan-daan natin yan lalagyan ng malamig na tubig. So, kailangan scrape nyo po palibot para po assure na maiwasan natin yung may buo-buo kasi meron nagsasabi, di ba, na bakit merong aftertaste, bakit may mapait, kasi hindi natin nami-mix ng maayos. Meron natitira na mga buo-buo na nagiging sanhi, bakit meron tayong nalalasahan na mapait. So, i-mix natin, tapos scrape lang natin palibot para po talagang assure na lahat ay nahalo ng maayos. Naka number 3 lang po yung aking hand mixer dito. Then, once na okay na, stable na yung ating whipped paste. So, nilagay ko na yung ating 400 ml na all-purpose cream. Ayan. So, imimix lang ulit natin hanggang sa maging parang mag-double size na siya, gaya nito. Ayan. Then, once na okay na, maglalagay tayo ng 390 grams na condensed milk. Ayun yung magpapatamis. At 4 tablespoon ng dark red cocoa powder, gamit natin is Bakersfield. So, imimix ko muna siya ng spatula bago ko siya gagamitan mamaya ng ating hand mixer. Kasi tatalsik yan kapag hindi nyo hinalo. Kasi yung ating hand mixer, meron yan bubuga na hangin, di ba? So, kapag ginamitan nyo kagad, magtatalsikan yan. So, mas mainam hahaluin muna natin. Then, mix ulit natin. So, ganyan. Then, pagkatapos natin to ma-mix, pwede natin tong ilagay sa ating chiller para mas maging stable yung ating cream sa ating cake na gagawin. Set aside muna natin to. Diretso naman tayo sa pagkat or paghiwa ng ating dark chocolate compound. Gamit ko is Bakersfield. So, gagawa tayo ng ating chocolate ganache. 400 grams to. Naglagay ako ng half cup ng evaporated milk. Then, ilalagay natin to sa microwave. Ima-microwave ko lang to ng 1 minute. Ngayon, kung wala kayong microwave, pwede naman po yung double boiler. Basta po, hindi siya nakadirect sa apoy para naman hindi ma-overcook yung ating chocolate. Then dito, hahaluin na natin to dahil mainit na yung ating ang tawag dito, yung ating evaporated milk, no, na nilagay, no. So, halo lang po tayo ng dahan-dahan hanggang sa yan po ay magiging smooth na parang makintab, gaya nito. Ayan. Then, once na okay na, so pwede na tayo mag-assemble. So, ito na yung ating mga cake. Then, naglalagay na tayo ng ating cream. So, kung napapansin nyo, medyo malabnaw, no? So, normal lang po yan kasi ang texture nito is para siyang ice cream kapag lumamig. So, kayo na po ang bahalang humusga kapag na-try ninyo. Talagang panalong-panalo kasi hindi rin siya nakakaumay. Bali dito, kada isang cake, round pan, naglalagay ako ng 1 cup ng ating cream. Then, pag okay na, saka tayo maglalagay sa ibabaw ng ating chocolate ganache. So, tatansyahin nyo lamang po yung paglalagay ng inyong chocolate sa ibabaw, ha. Depende sa inyo. Kung marami kayong chocolate dyan sa bahay, damihan nyo na kung mahilig kayo sa chocolate. Then, pagkatapos natin malagyan ng chocolate ganache sa ibabaw, ito na yung pang-last natin. Magdadas tayo ng ating dark red cocoa powder. Gamit pa rin natin is yung Bakersfield product. So, ayan. So, kayo na bahala. Kailangan yung saktong lagay lang. At huwag kayo mag-alala, hindi po ito mapait.
As in, kapag na-try ninyo, balance na balance ang timpla kasi gamit natin is dark chocolate ganache din, kaya hindi siya nakakaumay. Pupunasan lang natin yung palibot na gilid, then pwede na natin takpan yan, lagyan ninyo ng inyong label, lagyan nyo ng ribbon, tapos pwede ng pambenta. So, pwede na natin itong ilagay sa ating chiller. Then, once nalagay na natin sa ating chiller overnight, eto na po. So, pwede nyo rin siyang ilagay sa freezer kasi nga yung ating ginawang cream or yung ating frosting ay mala ice cream dahil meron tayong all-purpose cream na nilagay. At ito nga po, papakita ko sa inyo. Ayan o. So, meron tayong moist chocolate cake, tapos chocolate ganache, dark red cocoa powder, then yung ating cream ay panalong panalo. Talaga namang nakakatanggal umay. Kaya kung chocolatey lover ka, bagay na bagay sa ito at pwedeng-pwede mong pambenta. So ayan mga manay, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!